Bakasyon na naman mga idolo. Wala ka pa rin bang napipiling puntahan ngayong summer? Gaya nga ng sinabi ko nung nakaraan, isa ang Catanduanes sa pinakamagandang option dahil maliban sa mga magagandang lugar na pwede mong mapuntahan dito, accessible din syempre ang island hopping. Mula rito papuntang Karamoan, Kamsur na kung saan mai-enjoy mo ang natural na kalikasan, crystal clear na tubig dagat, mga naggagandahang rock formation at instagrammable na view na saktong-sakto ngayong panahon ng tag-init. Kung paano makapunta, magkano ang gastos, pwede mo tong panoorin para magkaroon ka ng ideya. Dahil sa medyo malayo yung port kung saan tayo sasakay, umaga pa lang bumiyahe na kaagad tayo. Makalipas ang halos isang oras na biyahe, narating na natin ang barangay ng Codon, San Andres, kung saan tayo sasakay ng bangka. So yun, good morning guys. Dito tayo ngayon sa Codon Port. Naghihintay na lang tayo ng mga makakasama natin dahil papunta tayo doon sa Karamoan, Kamsur. Matagal na rin ako hindi nakapunta dyan kaya hindi ko alam kung mga ilang oras yung biyahe. Pero malalaman natin yan mamaya. Let's go. Di lang nagtagal, dumating na rin yung makakasama natin, si Sir Papa Danbagay, tour guide ng Catanduanes Karamoan Island Hopping. Naghintay lang tayo ng konting minuto at ilang sandali lang, dumating na rin yung mga guest natin, galing Puraran, mga foreigner. Legit guys, iba't ibang bansa pa yung pinanggalingan nila. Late lang ng onte, gawa ng medyo malayo din talaga yung Puraran. Alas 8 na rin ang nakapagsimula kaming bumiyahe. Estimated time, kulang-kulang isang oras. May 10 tourist attraction na pwedeng mapuntahan. Etong mga nakalagay sa screen, pero sa kasalukuyan, may mga survivor sa lugar. Kaya yung ibang spot restricted o bawal mapuntahan. Ganun pa man, kayang-kaya pa rin tong masulit. Mas prepare daw talaga, 6 AM pa lang paalis na. Pwede pang mapuntahan lahat ng lugar. Sa mga oras na to ay napakakalmado ng dagat na dahilan para maging mabilis ang biyahe. Since late na tayo nakaalis, medyo binilisan na rin ang piloto natin ang pagpapatakbo ng bangka. Makalipas lang ang halos 20 minutos, narating na natin ang bahaging ito na kung saan meron tayong nadaanan na 2 bato sa gilid na para bang wine-welcome tayo sa magandang lugar nila. Napakaganda at napakalinaw ng tubig na kung tutuusin, dito pa lang good spot na. Sa ngayon ay dadaanan lang muna namin to dahil mula rito medyo malayo pa yung mga isla na pupuntahan. Tingnan nyo naman guys, crystal clear na para bang sobrang sarap maligo. Konting trivia lang guys, yung mga lugar dito sa gilid ng dagat wala pang access sa kalsada at ang tanging inaasahan nilang transportasyon ay ang pagsakay ng bangka. 3 magkakaibang barangay ata yung nakita namin kung di ako nagkakamali. At yun nga, pinagpatuloy lang namin ang paglalayag. Kulang-kulang isang oras ang binaybay natin bago marating itong unang spot, ang Tayak Beach, isa sa mga virgin place ng Karamoan. Walang kung ano pa man, just pure white sand beach at solid na rock formation. Waiting lang kami dito sa Gedli habang yung mga guests natin kumakain na ng kanilang breakfast. Sa lugar na to ay merong sikretong lagoon na hindi na sikreto dahil sinabi ko na. Tinanong muna natin syempre yung mga guests kung gusto nila to i-explore. At nakakatuwa nga at ginaji sila. Kaya naman, inumpisahan na namin ang paglalakad. 100 meters lang yung lakaran at sa pagkakataong ito, ubus na yung baon nating English. Kaya naman, tahimik lang tayo. Pero solid wala silang kaarte-arte sa katawan. Wala pang ilang minuto, narating na natin to. At kung pagmamasdan natin yung lugar, parang may iba o mahiwaga. Ganun pa man, ginusto pa rin ng mga guests natin na maligo rito. Lahat naman sila marunong lumangoy, kaya walang dapat ipag-alala. Sa katunayan, first time lang daw to na nangyari, sabi ni Sir, na inalaw nila na maligo yung mga guests. Mostly kasi picture taking lang. So nag-enjoy dito ang ating mga bisita nang walang halong pag-aalinlangan at ang tanging kagustuhan ay ma-explore ang lugar. Di na rin tayo nakapagpalibad ng drone dito, gawa ng walang mapaglandingan. Syempre bilang parte ng experience, naligo na rin tayo. Grabe, napaka-solid ng rock formation guys. Para bang sa mga paintings mo lang makikita. Ilang minuto lang kami nagtagal dito
dito at maya-maya lang umalis na kami at bumiyahe na papunta sa sunod na spot. Island hopping to guys, kaya as much as possible hanggat may oras, i-explore natin lahat ng lugar. Shoutout din sa mga nakasama nating surfer at tour guide ng Puraran. Solid mga idol. Sa paglalayag ay may nakita tayong mga speedboat na nagbabantay sa mga isla na hindi pwedeng mapuntahan. Gaganda yung mga spot na yan, 100% virgin o wala pang ginalaw. Ganun pa man, wala tayong magagawa. Hanggang sa narating na natin itong pangalawang spot, ang Busdak Beach, na merong malinis at malinaw na tubig. Gayon din ng magandang rock formation. Sa mga oras na to ay papunta na tayo sa ikatlong spot. May mga lugar tayo na nakita kung saan yung pinagsyusyutan ng mga survivor. Malapit na lang itong kasunod. Ilang sandali lang, narating na natin to. Ang Kagbalingad Island. Gaya ng mga nauna, virgin pa rin to. Wala kang makikitang artificial o gawa ng tao. Pagpasensyahan nyo na pala guys yung quality ng camera. Nagka-technical error lang. May maliit lang na tindahan dito na nag-o-offer ng fresh buko at halo-halo na sakto ngayong panahon ng tag-init. Tanghali na, kaya dito na kami nagpasya na kumain. Konting info lang guys, sa tour ni Sir Dan, optional ay pwede kang mag-avail ng gantong klase ng boodle fight na ganto yung setup. At madalas sa isla na rin to isinasalugar. Pero sa ngayon, di nakapag-avail yung mga guests natin. May dala silang pagkain, which is okay lang naman. Di na kami nagtagal dito at kalaunay bumiyahe na ulit papunta sa ika-4 na spot. Kakalapit na lang ang distansya nito. Ilang minuto lang ay narating na natin to, ang Matukad Island. Virgin Island din to at isa ang isla na to sa merong kakaibang kwento o nakaraan. Meron ding lagoon sa loob nito na may naninirahang malaking bangus. Pero sa mga oras na to, bawal umakyat gawa ng may ongoing na nagsushoot. Ganun pa man, nakakuha pa rin tayo ng ilang magagandang clips. Kukulit din ang mga kasama nating foreigner ha, di rin nagpapapigil. Watched all of them together until we couldn't go to sleep. Wish it lasted forever. Sa ngayon ay may mga nagsushoot dito ng mga survivor. Bansang France kung di ako nagkakamali. Dito rin dati sinut yung Survivor Philippines. Gaya nga ng sabi ko kanina, sasakyang pandagat pa lang ang transportasyon dito na tamang-tama sa tema ng survivor. Kinailangan na namin umalis. Di na natin nasilayan yung bangus na napakaganda sana. Sa mga oras na to ay papunta na tayo sa kasunod na spot. Medyo may kalayuan yung distansya dahil ito na yung huling isla na pupuntahan. Hanggang sa ilang sandali lamang, narating na natin ito, ang Katanawan Island. Malinaw at mapresko ang tubig. Napakaganda at nakakamangha pa ang itsura ng mga corals dito sa ilalim. Syempre, di rin natin pinalampas ang activity na pwedeng gawin dito, ang snorkeling.
Kung dagat na dagat ka na, eto ang perfect place para sa'yo. Talagang mananawa ka sa kakasisid at kakalangoy. O siya, sa mga oras na to, papunta na tayo sa next and last spot for today's video. Dito lang sa katabi, sa Small Catanawan. As usual guys, natural pa rin ang lugar na to. Solid guys, napakasarap maligo. At kung naghahanap ka ng tour package papunta rito, pwede kang mag-message kay Sir Papa Dan Bagay. Available kay Sir ang Catanduanes Karamuan Tour Package, Catanduanes 360 via van, kung saan pwede nyong libutin ang isla. At yung mga lugar na pwedeng puntahan, lalagay ko sa comment section yung link. Kung solo traveler ka naman, may offer din siya via motorcycle tour. Meron din siyang car rentals kung sakaling gusto nyo mag-DIY ng road trip. Yung rate ay magdedepende kung ilan kayo na magkakasama. Para sa kompletong info, pwede kayong mag-message kay Sir o pwede rin sa akin mismo. So yeah, hapon na rin ang magdesisyon ng grupo na umuwi na. After 1 hour, alas 4:30 ng hapon, safe kami na nakabalik dito sa Codon Port sa San Andres. Sibigan at mapugsan, aming Ama na nasa langit, ikaw po ang magbantay sa amin na narito. Sa aming paglalakbay, bigyan mo kami ng lakas at ng kasiyahan upang kami ay magkarating sa aming patutunguhan. Isnan biyan, isnan biyan.